salat sa maayos na daan ang maraming kanayunan sa Pilipinas. Noong 2012, namangha ang mga mamamayan ng isang probinsya sa proyektong kalsada na may habang 200 kilometro na itinayo ng China. Sa loob lamang ng 4 na taon, natapos ito at lahat ay umasa sa isang magandang kinabukasan. Sa kabilang banda, isang proyektong Pilipino na suportado ng isang international agency ang gumugol ng 6 na taon para sa 50 kilometrong kalsada. Ang pagkakaiba ay kitang-kita. Napakabagal ng Pilipino, wala na ang husay natin sa inhinyeriya. Ang teknolohiya ng Tsina ang magliligtas sa atin. Maging ang media at mga lokal na opisyal ay iisa ang tono sa pagpuri sa Tsina. Ngunit, 3 taon lamang matapos ang pagpapasinaya, isang gabi ng walang tigil na pag-ulan na may dalang hagupit ng isang super bagyo, isang pangyayaring hindi inaasahan ng lahat ang naganap, ang magarbong kalsadang gawa ng Tsina at ang simpleng kalsadang minamaliit ng marami, ang malaking pagkakaiba ng dalawa ay inilantad sa harap ng buong probinsya. Noong mga taong 2000, ang lalawigan ng Luz Viminda, isang kathang-isip na probinsya, isang lugar na biniyayaan ng likas na yaman at walang hanggang potensyal, ay may malaking aninong bumabalot sa kanyang pag-unlad. Ang bulok na infrastruktura, partikular na malala ang problema sa mga kalsada. Kapag dumating ang tag-ulan, maging ang mga pangunahing daan ay nagiging isang malawak na putikan. Ang malalaking truck ay nababaon at hindi na makausad. Ang mga gulay na pinaghirapan ng mga magsasaka ay nabubulok na lamang bago pa man makarating sa pamilihan. Isang magsasaka ang nagbahagi ng kanyang hinanakit. Pinaghirapan naming itanim, pero hindi namin maihatid sa merkado. Paano namin bubuhayan ang aming pamilya? Ang mga bata ay naglalakad ng 2 oras, lumulusong sa putik na abot hanggang tuhod para lamang makapasok sa eskwela. Hindi rin mabilang ang mga kaso ng mga inang may sakit na anak na hindi nakarating sa klinika at binawian ng buhay. Ang mga putikang daang ito ang naging tanikalang humahadlang sa pag-unlad ng ekonomiya ng Luz Viminda. Sa gitna ng ganitong kalagayan, noong 2008, isang alok na parang panaginip ang dumating. Isang malaking infrastructure investment mula sa gobyerno ng China. Ito na ang magpapabago sa kinabukasan ng Luz Viminda. Sabi ng noon ay gobernador. Nagniningning ang kanyang mga mata habang iniisip ang isang modernong probinsya na pinag-uugnay ng mga makabagong kalsada. Ang mga kondisyong inalok ng China ay sadyang napakaganda. Isang 200 kilometrong highway na matatapos sa loob lamang ng 4 na taon. At hindi lang iyon, lahat ng kailangan pondo, teknolohiya, mga inhinyero, manggagawa, at maging mga heavy equipment ay manggagaling lahat sa Tsina. Wala nang kailangang gawin ang panig ng probinsya. Maghintay na lang sila hanggang matapos ito. Isang napakagandang alok na hindi natin matatanggihan. Hindi maitago ng mga opisyal ng Kapitolyo ang kanilang pananabik. Dati-rati, ang paggawa ng infrastruktura ay inaabot ng napakaraming taon at unti-unting isinasagawa. Ngayon, isang mabilis na solusyon ang nasa kanilang harapan. Ito ay isang himala. Ang kinatawan ng Tsina, si Ji Liuming, ay buong pagmamalaking nagsabi, "Mayroon kaming malawak na karanasan. Naging matagumpay na kami sa mga katulad na proyekto sa iba't ibang bansa sa Aprika." Totoo nga, sa ilalim ng kanilang Belt and Road Initiative, puspusan ang pagtatayo ng Tsina ng mga infrastruktura sa iba't ibang panig ng mundo. Ang kanilang mga nagawa ay kahanga-hanga. 200 kilometro sa loob ng 4 na taon? Isang bilis na hindi ka panipaniwala. Umalingaw-ngaw ang mga boses na puno ng pag-asa sa loob ng Kapitolyo at naging mabilis ang desisyon ng gobernador. Sa harap ng napakalaking alok na ito ng Tsina, isang proyektong suportado ng Pilipinas sa pamamagitan ng isang ahensya para sa pag-unlad ang naharap
Sa isang mapait na katotohanan, masyadong matagal ang tulong ng sarili nating kababayan. 6 na taon para sa 50 kilometro? Sa parehong panahon, mahigit 200 kilometro na ang kayang gawin ng China. Kung ikukumpara, ang proyektong Pilipino ay tila napakabagal at hindi episyente. Sa mga pulong sa barangay, galit na binatikos ng mga lokal na konsehal ang proyektong ito. Isang lokal na pahayagan ang naglathala ng headline, Proyektong Pilipino, planong wala sa katotohanan. Inirereklamo ng mga residente. Sa ibaba nito, 6 na taon para sa 50 kilometers versus 4 na taon para sa 200 kilometers. Alin ang pipiliin mo? Pinalaki nito ang pagdududa ng mga tao sa kakayahan ng kapwa Pilipino. Ang kailangan namin ay kalsadang magagamit na ngayon din. Hindi ito ang panahon para pag-usapan ang technology transfer o paghubog ng mga lokal na talento. Ito ang sentimiento ng karamihan sa mga taga Luzvi, Minda noon. Ang mga Pilipinong inhinyero at kawani ng proyekto ay napabuntong hininga na lang. Walang nakakaintindi sa aming pamamaraan, sabi nila. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat, ang desisyong ito ang lubos na magpapabago sa kapalaran ng Luzvi, Minda pagkalipas ng ilang taon. Noong Hulyo 2009, nang lumapag ang construction team mula sa Tsina sa lupain ng Luzvi, Minda, napanganga ang lahat. Sunod-sunod na lumapag ang malalaking cargo plane at mula sa mga ito ay lumabas ang hilera ng mga pinakabagong construction-heavy equipment. Mga backhoe, bulldozer, asphalt paver lahat ay dinala mula pa sa Tsina. Si G. Liu, ang project manager, ay buong pagmamalaking nagsabi sa mga opisyal ng probinsya, tatapusin namin ang 200 kilometrong kalsada sa loob ng 4 na taon. Gamit ang mga makinang ito, posible kaming makagawa ng higit sa 2 kilometro bawat araw. Namangha ang mga Pilipino sa laki ng operasyon. Lalo pa silang nagulat nang malaman na 3,000 manggagawang sino ang titira sa isang espesyal na dormitoryo para magtrabaho. Lahat sila ay mga profesional na may karanasan sa paggawa ng kalsada sa Tsina. Hindi ninyo kailangang mag-alala sa wika o kultura. Kami na ang bahala sa lahat, buong tiwalang sabi ni Liu. Maging ang semento, aspalto, at mga bakal ay inangkat lahat mula sa China. Sunod-sunod ang pagdating ng mga barkong puno ng materyales sa pinakamalaking daungan ng probinsya. Ang aktual na konstruksyon ay mula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi, 16 na oras na trabaho. Minsan, 24 oras pa silang nagtatrabaho. Ang bilis nila ay higit pa sa inaasahan. Araw-araw, ang mga residente mula sa kalapit na mga barangay ay pumupunta upang manood. Ang galing ng mga Tsino sa pag-operate ng heavy equipment ay hindi matatawaran. Isang veteranong may 20 taong karanasan ay kayang gawin ang trabaho ng 10 tao. Ganito kami kabilis sa China. Sa ganitong bilis, baka mas maaga pa naming matapos ito, sabi ng isang operator. Araw-araw, laman ng balita ang pagpuri sa kanila. Maging ang gobernador ay nagpahayag. Ang pakikipagtulungan natin sa China ay magbubukas ng isang bagong kabanata sa pag-unlad ng ating probinsya. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang mahalagang katotohanang natatabunan. Ang pinakamalaking katangian ng proyektong Chino ay ang pagiging self-contained nito. Manggagawa, inhinyero, materyales, makina lahat ay dinala mula sa Tsina na ginagawang minimal ang partisipasyon ng mga lokal. Ang mga Pilipinong nabigyan ng trabaho ay para lamang sa mga simpleng gawain tulad ng pagiging security guard o tagalinis. Walang Pilipinong pinahawakan ng anumang teknikal na trabaho. Isang lokal na construction worker na nagngangalang Karding na nakatira malapit sa site ang nagbakasakaling mag-apply. 3 taon na po akong nagtatrabaho sa isang lokal na construction company. Sana po mabigyan niyo ako ng pagkakataon. Ngunit, isang malamig na sagot ang kanyang natanggap, paumanhin. Pero
Kumpleto na ang aming Chinese team. Para sa quality control, mga sinanay na naming tauhan lang ang aming ginagamit. Hindi namin kailangan ng mga tagalabas na kontraktor. Para mapanatili ang pagkakapareho ng kalidad, lahat ng materyales ay inaangkat namin mula sa China. Nasa bansa namin ang proyekto. Pero bakit hindi kami pwedeng magtrabaho? Tanong ni Carding. Ngunit, ang gobyerno ng probinsya na mas inuuna ang bilis ay pumanig sa China. Ganito rin ang nangyari sa usapin ng technology transfer. Ang mga mag-aaral ng civil engineering sa lokal na universidad ay humiling na mag-on-the-job training, ngunit malinaw ang sagot ng panig ng China. Bawal pumasok ang mga tagalabas dahil sa mga trade secret. Isinama pa nila ang isyu ng kaligtasan at ang pagkakataon ng mga kabataang matuto ay tuluyang isinara. Kahit na may mga materyales na magagamit sa probinsya, lahat ay inangkat mula sa China para raw mapanatili ang standard na kalidad. Ang pag-operate ng makina ay hindi rin itinuro sa mga Pilipino sa takot na masira ang mga ito. Dahil sa patakarang ito, tunay ngang napakabilis ng kanilang paggawa. Ngunit ang naging kapalit ng tagumpay na ito ay ang kawalan ng naiwan para sa mga taga-Luz Viminda. Walang teknolohiya, walang karanasan, walang nahubog na talento, walang anumang sangkap para sa isang pangmatagalang pag-unlad. Ang mahalaga ay matapos muna ang kalsada. Ang pagkatuto ng teknolohiya ay saka na natin iisipin, sabi ng isang opisyal noon. Samantala, ang proyektong Pilipino ay tila nag-iisa sa isang sulok. Si Inhinyero Benjamin Ben Cruz, isang veteranong inhinyero na namumuno sa proyekto, ay tahimik na bumulong sa kanyang sarili habang binabasa ang mga batikos sa pahayagan araw-araw. Nasa tamang landas tayo. Ang tunay na halaga nito ay tiyak na maiintindihan din nila balang araw, ngunit sa panahong iyon. Noong Hulyo 2010, si Ben Cruz, isang inhinyero na may 25 taong karanasan, ay dumating sa Luz Biminda. Siya ay isang veterano na nakapagpatayo na ng mga kalsada sa iba't ibang panig ng Asya. Ngunit ang sumalubong sa kanya sa airport, ang mga kawani mula sa Provincial Engineering Office, ay may malamig na pakikitungo. Wala po ba kayong dalang mga magagarbong makina tulad ng sa mga Chino? Tanong ng isang batang kawani na may halong pang-iinsulto. Napangiti na lang si Ben. Ang tanging dala ko lang ay ang aking 25 taong karanasan. Nagkatinginan ng mga kawani. Halata ang pagkadismaya sa kanilang mga mukha. Ang unang meeting sa kanilang opisina ay mas naging mahirap. Walang awang binato siya ng mga tanong ng mga lokal na opisyal. Nakatapos na ng 50 kilometro ang Chinese team. Sa plano ninyo, ilang taon ang aabutin para sa ganoong kahabang kalsada? Bakit hindi kayo gumagamit ng malalaking makina tulad ng sa Tsina? Paano ninyo ipapaliwanag ang ganitong kalaking agwat sa bilis? Kalmado siyang sumagot. Ang layunin po natin ay hindi lang basta gumawa ng kalsada. Ang layunin natin ay para kayo mismo, gamit ang sarili ninyong mga kamay, ang matutong magpanatili at mag-alaga nito. Teknolohiya, paghubog ng talento. Wala tayong panahon para sa mga ganyang bagay. Ang kailangan natin ay kalsadang magagamit na ngayon. Hindi na tumutol si Ben. Tahimik na lang siyang tumango. Sa kanyang puso, mayroon siyang isang paniniwalang hinubog ng 25 taon. Ngunit alam niyang kailangan pa ng panahon para maunawaan ito ng iba. Sa mga sumunod na buwan, nilibot ni Ben ang buong Luz Viminda para kausapin ang lahat ng may kinalaman sa mga kalsada, mula sa provincial engineer hanggang sa mga tagapangasiwa sa mga barangay. Lahat sila ay kanyang pinakinggan. Gusto naming ayusin ang mga daan dito. Tuwing tag-ulan, nagiging putikan ang lahat. Hindi maihatid ng magsasaka ang ani. Hindi makapasok sa eskwela ang mga bata. Wala kaming budget
Wala kaming teknolohiya. Ano po ang dapat naming gawin? Napakaganda ng kalsada ng Tsina. Makintab ang aspalto. Bakit napakatagal lang sa inyo? Kung pag-uusapan ng efficiency, hindi ba't mas magaling ang pamamaraan ng Tsina? Lalong tumindi ang batikos mula sa media. Araw-araw, may mga artikulong nagsasabing ang pamamaraang Pilipino ay makaluma na. Sumigaw ang mga konsehal sa isang pagtitipon. 6 na taon kaming maghihintay? Sa loob ng panahong iyon, patuloy na lalakad sa putik ang aming mga anak, nagpalakpakan ang mga tao. Naging tila katotohanan na ang pananaw na ang proyektong Pilipino ay isang malaking kabiguan. Isang araw, isang reporter mula sa isang lokal na TV station ang dumating para interbyuhin si Ben. Habang ang Tsina ay gumagawa ng 200 kilometers sa loob ng 4 na taon, kayo ay 50 kilometers sa loob ng 6 na taon. Paano ninyo ito ipapaliwanag? Ang binibigyan po namin ng halaga ay hindi ang bilis ng pagtatapos, kundi ang tibay at sustainability. Ang kalsada ay parang katawan ng tao. Kung paanong ang tao ay nangangailangan ng regular na check-up at bakuna, ang kalsada rin ay nangangailangan ng regular na maintenance. At para magawa iyon, napakahalaga na matutunan ninyo mismo ang teknolohiya. Bahagyang napangisi ang reporter. Nag-iisa si Ben sa kanyang laban. Sa isang liham na ipinadala niya sa kanyang asawa, isinulat niya, "Walang nakakaintindi sa akin. Ngunit naniniwala akong hindi ako nagkakamali. Ang tulong na nagtuturo ng pagsasarili, hindi ang pansamantalang tulong iyon ang tunay na diwa ng pagtulong sa kapwa." Gabi-gabi, sa kanyang silid sa hotel, pinagkukumpara ni Ben ang maningning na tagumpay ng Tsina at ang kanyang simpleng gawain. Napakalaki ng agwat, ngunit kahit kailan, hindi niya binaluktot ang kanyang paniniwala. Ang tunay na halaga ay tiyak na maiintindihan din nila. Balang araw, sinasabi niya ito sa kanyang sarili habang naghahanda para sa isa na namang araw ng pakikipag-usap sa mga taga-Luzbiminda. Ang unang ginawa ni Ben ay mag-imbita ng 15 lokal na inhinyero at community leader para sa isang pagsasanay sa isang model site sa Batangas, kung saan matagumpay na naipatupad ang isang katulad na teknolohiya. Sa totoo lang, mababa ang kanilang inaasahan. Baka ipagyabang lang nila ang gawa nila, bulong ng isa. Ngunit pagdating pa lang nila sa lugar, nagsimula nang magbago ang kanilang pananaw. 6:00 ng umaga, habang madilim pa, isang di kapani-paniwalang tanawin ang kanilang nasaksihan. Ang mga maintenance worker na nakasuot ng orange vest ay masusing nililinis ang bawat sulok ng kalsada. Maging ang maliliit na basura sa gilid ng daan ay kanilang pinupulot. Tinitingnan nila isa-isa kung may bara ang mga drainage canal. Ganito ba kalaki ang oras na ginugugol nila sa kalsada? Gulat na sabi ni Jose. Isang batang inhinyero mula sa Luzviminda, sa kanilang probinsya, ang paglilinis ng kalsada ay ginagawa lang marahil 1 beses sa 1 taon bago dumating ang tag-ulan. Dito, ginagawa ito araw-araw, bago pa man sumikat ang araw. Hindi lang ito basta paglilinis, paliwanag ni Ben. Ang tawag dito ay preventive maintenance. Ang maliliit na inspeksyon araw-araw ang nagpapahaba sa buhay ng isang kalsada. Kinabukasan, sa isang field office, mas lalo silang namangha. Bago magsimula ang trabaho, ang mga manggagawa ay nakapila at sabay-sabay na nag-ehersisyo. Pagkatapos, isa-isa nilang binabasa ng malakas ang isang checklist para sa kaligtasan. Helmet, suot! Safety harness, suot! Kagamitan, nasuri na! Ayos! Para silang isang hukbo. Kailangan pa ba ng ganito kadetalyadong paghahanda? Hindi ba't aksaya lang ito sa oras? Ang 10 minutong paghahandang ito ang pumipigil sa mga aksidente, sagot ni Ben. Kapag nagka-aksidente, hindi lang trabaho ang hihinto ng ilang araw, kundi may buhay ding maaaring mawala. Alin ngayon ang mas episyente? Nagulat din sila sa detalyadong manual para sa pagkuha ng mga litrato.
Sa bawat yugto ng konstruksyon, may nakatakdang anggulo at distansya para sa pagkuha ng litrato. Lahat ay nakasistema. Bakit po ganito kahigpit ang pagdodokumento? Pagkalipas ng 10 o 20 taon, kapag nagkaroon ng problema, ang mga record na ito ang magiging susi para malaman ang sanhi. At sa pamamagitan nito, maipapasa natin ang tamang teknolohiya sa susunod na henerasyon. Sabi ni Ben, malalim na napatango ang mga kalahok. Sa ikatlong gabi, nagtipon ang mga kalahok sa isang conference room. Ang dating kritisismong namamayani sa hangin ay unti-unting napalitan ng paghanga. Si Jose ang unang nagsalita. Sir Ben, sa totoo lang po, inakala kong kalokohan lang ito noong una. Pero ngayon, iniisip ko kung gaano kaganda kung may ganitong sistema rin sa Luz Viminda. Palagi lang naming iniisip ang paggawa ng kalsada. Pero ang totoong mahalaga pala ay ang pangangalaga pagkatapos itong maitayo. Sa huling araw ng pagsasanay, tuluyan nang nagbago ang kanilang mga mukha. Ito ang kalsadang kailangan natin. Ang ganitong sistema ay hindi natin matututunan sa pamamaraan ng Tsina. Kaya din natin itong gawin. Habang nag-uusap sila, nang may nag-aalab na determinasyon, isang tahimik na kumpiyansa ang naramdaman ni Ben. May mga taong nakakaunawa na sa tunay na halaga. Ang kaisipang iyon ang nagpatatag sa kanyang kalooban sa gitna ng kanyang malungkot na laban. Pagbalik sa Luz Viminda, ang 15 katao ay tila mga bagong tao na. Lubos nilang naunawaan ang kahalagahan ng paggawa ng mga simpleng bagay sa tamang paraan, isang aral na natutunan nila. Sa gabay ni Ben, sinimulan nilang buuin ang sariling sistema ng pangangalaga ng kalsada para sa Luz Viminda. Hindi ito isang direktang kopya ng ibang sistema, kundi isang sistemang iniakma sa klima, kultura, at ekonomiya ng kanilang probinsya. Gamitin natin ang mga natutunan natin bilang gabay at bumuo tayo ng sistemang pinakaangkop para sa atin. Seryoso silang nagtrabaho. Pagkalipas ng 6 na buwan, nabuo nila ang isang kakaibang teknolohiya sa paggawa ng kalsada gamit ang mga sako ng buhangin o lupa sandbag, earthbag technology, na tinawag nilang teknolohiyang supot buhangin. Gamit ang lupang makukuha sa lugar, pinagsasalansan nila ang mga sako na may kapal na 25 sentimetro. Hindi kailangan ng espesyal na makina o mamahaling materyales. At higit sa lahat, ito ay isang teknolohiyang kayang gawin at alagaan ng mga taga-barangay mismo. Hawak ang natapos na manual, napaisip si Jose. Kaya natin to. Ito mismo ang hinahanap natin. Isang pakiramdam ng tagumpay ang bumalot sa buong team. Gayunpaman, kakaunti pa rin ang nakakaunawa sa tunay na halaga ng kanilang sistema. Ang 200 kilometrong kalsada ng Tsina ay halos tapos na at araw-araw na laman ng balita, habang ang proyektong Pilipino ay nanatiling puro teorya at walang progreso sa mata ng marami. Noong Nobyembre 2012, sa wakas ay natapos ang 200 kilometrong kalsada na itinayo ng Tsina. Sa seremonya ng inaugurasyon, mahigit 5,000 katao ang dumalo. Ang bagong-bagong itim na aspalto ay kumikinang sa sikat ng araw. Buong pagmamalaking ipinahayag ng gobernador, ang kalsadang ito ay simbolo ng pagsisimula ng isang bagong panahon para sa Luz Viminda. Ang pakikipagtulungan natin sa Tsina ay isang malaking tagumpay na puno ng palakpakan at hiyawan ang lugar. Araw-araw, ibinalita ng media. Natapos sa loob ng 4 na taon, ayon sa plano. Isang patunay sa galing ng teknolohiya ng Tsina. Lahat ay puno ng pag-asa para sa kinabukasan. Samantala, ang proyektong supot buhangin ng mga Pilipino ay nagsisimula pa lamang. Ang team ni Ben ay binubuo lamang ng 25 katao. Ang nagagawa nilang kalsada sa isang araw ay iilang metro lamang. Mula sa mga residente, maririnig ang mga tanong na puno ng pag-aalala. Kailan kaya yan matatapos? Ngunit, pagsapit ng 2 bilyong 14,
Ang unang problema sa kalsadang gawa ng Tsina ay nagsimulang lumitaw. Kapag nagmamaneho, ramdam mong umaalog ang sasakyan, reklamo ng isang tsuper ng truck. Kung titingnang mabuti, may maliliit na alon na sa ibabaw ng kalsada. Pagkatapos ng tag-ulan, lalo itong lumala. Nagsimulang magkaroon ng mga bitak. Noong una, sinliit lang ito ng hibla ng buhok, ngunit pagkalipas ng ilang linggo, lumaki ito at kasya na ang isang daliri. Napakamot na lang ng ulo ang mga lokal na tagapangasiwa. Hindi namin inaasahan ang ganito kabilis na pagkasira. Dapat tumagal ito ng 10 taon nang hilingin ng gobyerno ng probinsya sa kumpanyang Tsino na ayusin ito. Isang malamig na sagot ang kanilang natanggap. Tapos na po ang aming warranty period. Kung ipapaayos ninyo, may karagdagang bayad. Ang halagang kanilang sinisingil ay katumbas ng 20% ng kabuuang gastos sa pagpapatayo at iyon ay para lamang sa isang taong maintenance. Ang mas masakit pa, nagsimula na ang pagbabayad ng probinsya sa malaking utang na may mataas na interes sa Tsina. Ang buwanang bayarin pa lamang ay kumakain na ng 10% ng budget ng buong probinsya. Akala namin magandang kalsada, pero parang bumalik lang kami sa dating putikan. Baon na kami sa utang para sa ganito lang? Maging ang mga mamamayang dating pumupuri sa Tsina ay nagsimula ng magreklamo. At noong Abril 2015, isang super bagyo ang humagupit sa Luzviminda, dala ng El Nino. Ang ulan, na karaniwang bumubuhos sa loob ng 3 buwan, ay ibinuhos sa loob lamang ng 3 araw. Sa sandaling ito, ang malaking pagkakaiba sa pagitan ng kalsadang Sino at ng kalsadang Supot Buhangin ay naging malinaw sa mata ng lahat. Sa gabi ng bagyo, dumadagundong ang kulog at kidlat habang ibinubuhos ng langit ang tila walang katapusang ulan. Sa kalsadang gawa ng Tsina, ang kakulangan sa maayos na drainage system ay naging isang malaking kapahamakan. Ang napakaraming tubig ulan ay pumasok sa ilalim ng kalsada at tinangay ang pundasyon sa ilalim ng aspalto. Kinaumagahan, ang kalsada ay mistulang maalong dagat. Kung saan-saan ay may mga lubak na lumitaw. Hindi na ito madaanan ng malalaking sasakyan. Isang sigaw ng kawalan ng pag-asa ang narinig mula sa mga tao. Ang kalsadang pinaghirapan, nasira lang ng 3 araw na ulan. Sa kabilang banda, ang kalsadang Supot Buhangin ay nanatiling buo at matatag sa kabila ng parehong hagupit ng bagyo. Ang mga gravel, na inilatag sa ibabaw ng mga sako. Ang mga sako ng lupa sa pundasyon ay matibay sa tubig at hindi lumambot. Sa kasagsagan ng bagyo, si Jose at ang kanyang team ay abala sa pag-iinspeksyon. May kaunting inanod sa ibabaw, pero buo ang pundasyon ng mga sako. Bukas, lalagyan lang natin ng bagong graba at babalik na ito sa dati. Kinabukasan, kasama ang mga taga-barangay, nagsagawa sila ng simpleng pagkukumpuni. Walang espesyal na makina. Sa loob lamang ng ilang oras, ang kalsada ay ganap nang naibalik sa dati nitong kondisyon. Ang magkasalungat na sitwasyong ito ay mabilis na kumalat sa buong Luzviminda. Ang mamahaling kalsada, walang silbi. Ang murang teknolohiya pala ang mas praktikal. Kumalat ang impormasyon sa social media at tuluyang nagbago ang pananaw ng mga tao. Ang lokal na konsehal na dating bumabatikos sa proyektong Pilipino ay bumisita kay Ben. Sir Ben, nagkamali po ako. Maraming salamat sa inyo. Kayo ang tunay na bayani. Sa mga salitang iyon, naluha si Ben. Ang 3 taon ng malungkot na pakikibaka. Sa wakas, ang tunay na halaga nito ay naunawaan na. Ang hatol ng panahon ay malinaw. Hindi ang bilis, kundi ang tibay at sustainability ang tunay na mahalaga. 10 taon mula nang mangyari ang pagbaliktad ng mundo na iyon, ang teknolohiyang supot buhangin ay patuloy na binabago ang mundo. Ang katotohanang pinatunayan ng superbagyo noong 2015 ay kumalat sa buong bansa at binago nito ng tuluyan ang buhay ng mga kabataang natuto ng teknolohiyang ito. Si Jose, gamit ang kanyang karanasan,
ay nagrehistro bilang isang maliit na kontraktor. Ang una niyang trabaho ay ang pagkukumpuni ng mga kalsada sa kanilang barangay. 5 tao lang sila sa team, ngunit sa tulong ng mga residente, naayos nila ang 10 kilometrong kalsada sa loob ng 2 linggo. Sa wakas, mayroon na akong matatag na kita. Kaya ko nang buhayin ang aking pamilya. Sa isang bansang mataas ang unemployment rate, nagsimula silang kumita gamit ang sarili nilang galing at kaalaman. Pagkalipas ng 3 taon, ang kanyang kumpanya ay mayroon ng 20 empleyado at ang teknolohiya ay nagsimula ng tumawid ng mga hangganan. Noong 2017, nakatanggap sila ng isang kahilingan mula sa isang kalapit na probinsya. Tinuruan ni Jose at ng kanyang team ang mga kabataan doon. Noong 2019, dinala nila ito sa Mindanao. Noong 2020, sa mga probinsya sa Visayas. Tila isang alon na kumakalat sa buong kapuluan ang teknolohiyang ito. Noong 2021, isang katanungan ang dumating mula sa isang bulubunduking rehiyon sa Timor-Leste. Ang aming mga kalsada ay laging tinatangay ng ulan. Gusto naming matutunan ang teknolohiya ng Pilipinas noong 2022 sa Cambodia, noong 2024 sa mga islang bansa sa Pasipiko. Habang kumakalat, ang teknolohiya ay nag-evolve at inaakma sa klima at kultura ng bawat bansa. Si Ben, na ngayon ay retirado na, ay tahimik ngunit may paninindigang nagsabi, ang teknolohiya ang humuhubog sa tao at ang tao ang nagpapalaganap ng teknolohiya. Iyan ang tunay na diwa ng sustainable development. At pagsapit ng 2025, ang teknolohiyang supot buhangin ay ginagamit na sa mahigit 40 bansa na may kabuuang haba ng kalsadang umaabot sa 1,000 kilometro. Ang pinakamahalaga, mahigit 100,000 kabataan ang natuto ng teknolohiyang ito at ngayon ay may sarili ng kabuhayan. 100,000 katao. Subukan nating isipin ang bigat ng numerong iyan. Bawat isa sa kanila ay may pamilya. Kung ang bawat isa ay may pamilyang may 5 miyembro, nangangahulugan itong 500,000 buhay ang umangat. At ang mga taong gumagamit ng mga kalsadang kanilang ginawa ay umaabot sa milyon-milyon. Mga magsasakang nakapagdala na ng kanilang ani sa merkado. Mga batang nakakapasok na sa eskwela. Mga taong may access na sa ospital. Isang simpleng teknolohiya ang nagbago sa napakaraming buhay. Ang lokal na konsehal na dating kritiko ni Ben ay isa na ngayon sa mga pinakaaktibong tagapagtaguyod ng teknolohiyang ito. Nagkamali ako. Dapat pala ang tiningnan ko ay ang diwa, hindi ang bilis. Ang mga salitang iyon ang nagsasabi ng lahat. Sa isang pagtitipon ng mga lokal na kontraktor, sinabi ni Jose, ang kalsada ng Tsina, mabilis ngang natapos. Pero sa sandaling natapos ito, tapos na rin ang aming trabaho. Ang kalsadang Pilipino, matagal gawin. Pero ang mismong proseso ng pag-aaral ng teknolohiya ang naging yaman namin. Ang paglilipat hindi lang ng teknolohiya, kundi ng kakayahang tumayo sa sariling mga paa. Iyon pala ang tunay na tulong. Ang unang ginawa ni Ben ay ang masusing pakikinig sa boses ng mga taga-Luz Biminda. Hindi niya ipinilit ang isang teknolohiya, sinimulan niya sa pag-unawa kung ano talaga ang kanilang kailangan. Lokal na materyales, lokal na talento, lokal na pangangailangan, lahat ng nasa Pilipinas na ang ginamit niya. Kaya itong alagaan ng mga Pilipino mismo, ang tagumpay na ito ay isang pagsasabuhay ng isang kakaibang pilosopiya ng pagtulong. At ang pilosopiyang iyon ay may malalim na pinag-ugatan. Ang Pilipinas ay isang bansang dumaan sa maraming pagsubok mula sa kolonisasyon hanggang sa mga kalamidad, ngunit laging bumabangon ang mga Pilipino sa sarili nilang paraan, ay natutong maging madiskarte at umasa sa sariling lakas at sa diwa ng bayanihan. Ang tulong ay hindi lang basta tinatanggap,
kundi ginagamit bilang isang hakbang para sa pagsasarili. Ang karanasang ito ng pagbangon at pagsisikap ang nagbibigay sa atin ng kakaibang kakayahang mag-alok ng tulong na naglalayong palakasin ang kapwa. Mula pa noong nagsimula ang Pilipinas na magpadala ng sarili nitong mga technical experts sa ibang bansa, iisa lang ang paniniwalang isinasabuhay. Hindi ang pagtutulak ng isang solusyon, kundi ang pag-akma nito sa kultura at sitwasyon ng bansang tinutulungan. Isang dating opisyal ng gobyerno ang nagsabi nito. Bilang isang bansang nakaranas ng maraming paghihirap at natutong bumangon, mayroon tayong espesyal na responsibilidad. Ang tulungan ang iba na matutunan kung paano tumayo sa sarili nilang mga paa. Sa maraming proyekto sa Timog Silangang Asya at Pasipiko, laging binibigyang diin ng mga Pilipinong eksperto ang paghubog sa lokal na talento. Sa agrikultura, sa kalusugan, sa pamamahala, sa bawat proyekto. Hindi lang ang ano ang itinuturo, kundi ang paano. Ngunit pagpasok ng 2000s, nagbago ang ihip ng hangin. Lumawak ang tulong pinansyal ng Tsina at ang bilis at laki nito ay hinangaan ng mundo. Sa isang panahong mas pinahahalagahan ang bilis at efficiency, ang masusing pamamaraang Pilipino ay binansagang mabagal, makaluma, at hindi na angkop sa panahon. Totoo, sa maraming bansa, naging napakalakas ng presensya ng Tsina, sunod-sunod na natapos ang mga dambuhalang proyekto at ang simpleng paghubog ng talento ay hindi na pinansin. Ang proyektong Supot Buhangin sa Luz Viminda ay naging biktima rin ng ganitong pag-iisip noong una, ngunit hindi binaluktot ni Ben at ng kanyang team ang kanilang paniniwala. Tulad ng ipinakita ng kanilang teknolohiya, naniniwala silang ang daang tila palikuliko at matagal ay ang siyang pinakatiyak na daan patungo sa tagumpay. At pinatunayan ng panahon na tama sila. Ang superbagyo noong 2015 ang naglantad ng katotohanan sa paraang mauunawaan ng lahat. Nagretiro si Ben noong 2023. Ngunit ang mga binhing kanyang itinanim ay patuloy na umuusbong sa iba't ibang panig ng mundo. Si Jose, sa Luz Biminda, ay nakatutok na ngayon sa paghubog ng mga batang inhinyero. Kung paanong natuto siya kay Ben noon, ipinapasa niya ngayon ang kaalaman sa susunod na henerasyon. Ang itinuro sa amin ni Sir Ben ay hindi lang kung paano gumawa ng kalsada. Itinuro niya sa amin ang kahalagahan ng paghubog ng kapwa-tao. Sa mga salitang iyon, nakapaloob ang tunay na kahulugan ng tulong. Huwag mong bigyan ng isda ang tao, bagkus ay turuan mo siyang mangisda. Ang tunay na tulong ay hindi ang pagmamadali. Para sa mga nakikitang resulta, ito ay ang paglinang sa kakayahan ng isang tao o komunidad na lutasin ang sarili nilang problema. Hindi ba't ganito rin sa edukasyon, sa negosyo, at maging sa ating mga relasyon? Huwag ituro ang sagot, kundi ituro kung paano hanapin ang sagot. Huwag ibigay ang produktong tapos na, kundi ituro kung paano ito gawin. Ang diwang ito ay isang aral na dapat nating isabuhay at ipasa, lampas sa anumang panahon.